Magandang umaga mga igan, 24 oras na ang operasyon ng mga otoridad para sa pagsasaayos ng tumagilid na tore ng NGCP sa SLEX Alabang. At mula sa Muntinlupa City, narito unang balita, live ni Marisol Abduraman. Sol? Igan, kung mapapansin mo sa ating likuran, kung ikukumpara sa sitwasyon ng tower na ito kagabi, medyo umangat na ito ng konti, So hindi na ito masyadong tagilid yung mga nakaraang araw, Dahil kanina nga, nag-attempt na silang iangat ito. Inumpisahan nila ito mga 5:20 pa lang na madaling araw kanina. Naglagay ang mga tauhan ng NGCP ng clamp, target nila, na maiayos ito within 3 days dahil 24 oras nga, gaya ng inang banggit, ang kanilang operasyon. First option nila, Igan, itayo ang nakatagilid na tower at titingnan kung kaya para i-repair ang ilalim na natunaw. Habang isinasayos ang tumubang tower, ongoing din ang pag-assemble sa bottom naman ng tower. Ito yung natunaw dahil nga doon sa sunog. Pag hindi pa may saayos, isa pang option ay magtayo ng panibagong tower sa old site, pero syempre aabutin niya ng mahaba-habang panahon. At lahat daw ng option, sabi ng NGCP, ay kanilang daw gagawin. Minamadali na nila ito dahil bumagsak nga dito. Dahil nga sa pabagsak ng tower na ito, nananatiling nakasarado ang north at southbound exit ng Alabang Toll Plaza. Para pagmamaya daw kung sakaling mag-attempt na sila iangat muli ito, isasara ang buong viaduct. Bagamat bumagsak ang tower na nagsiserve sa Line 1 and 2 sa Binyan, tuloy-tuloy naman daw ang supply ng kuryente sa probinsya dahil meron naman daw sistema ang NGCP na automatic naman na lumipat daw ito sa kanilang Line 3 at 4. Igan, alam mo, yung nakikita niyong parang isang tower dyan, yan ang parang galing rin yan sa isang heavy equipment na isang crane. Kaninang madaling araw, inassemble yan. Diyan ikinabit, diyan iklinam etong tower at habang inaangat, hinihila ng isang crane ang tumagilid na tower na yan, nakaalalay naman yung isang mukhang tower din na yan na inassemble. So mamaya-maya, Igan, susubukan na raw nila na iangat ulit talaga yan para tuluyan na nga itong maibalik sa dati niyang posisyon. At yun na nga, sinabi na rin ng NGCP ni Attorney Ronald Concepcion na buong viaduct na yan, buong skyway talaga ay kanilang isasara para hindi na makapagdulot nga ito ng disgrasya o perwisyo. At syempre, Igan, dahil nga dito sa pangyayari, talagang apektado ang traffic dito sa lugar, lalo pat ito, inaasahan natin, the usual Friday traffic. So later, I hope makapagbigay pa tayo ulit ng update kasi sabi nila, pag naiangat naman daw yung tower na yan, minutes lang ang bibilangin yan at tuluyan na raw maisasaayos yan. Igan. Okay, yung mga nakatira sa ilalim, yung, kung saan nagkaroon ng sunog, bakit nahayaan yatang dumami yung bahay doon? Alam mo, yan ang tinatanong kahapon paano ng ating mga kasamaan sa local government. Dati naman daw silang sinabihan talaga na bawal daw tumira doon, pero gaya sa ibang lugar, hindi na kontrol, dumami ng dumami. In fact, Igan, ang sinasabi nga doon is parang mukhang ang sinasabi, dapat talaga silang ibalik dapat na silang alisin doon kasi napakadelikado nga. Pero dahil ang sinasabi, wala pa talagang paglilipatan sa kanila, meron nga raw tendency yan, Igan, na magbalikan dito. Kaya yun dapat sana ang ating panawagan at sinasabi rin naman, na ang lokal na pamahalaan na dapat bantayan na hindi na talaga sila makabalik. Ang problema kasi, Igan, nananatili lamang sila sa isang eskwelahan ngayon at hanggat walang permanenteng relocation sa kanila, walang pupuntahan. So ang tendency niyan, babalik at babalik sila dito. Pero ang sinasabi ng NGCP, wag na, please, silang bumalik dahil talagang napakadelikado na. Hindi lamang dito sa nangyari, kundi para na rin sa kanila. Imagine, nakatira sila sa ilalim ng tower. So sana nga, Igan, magawa na ito ng panahon sa lalo madaling parang hindi na nga sila magsibalikan pa dito. Maraming salamat, Marisol Abduraman.